Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa isang bayan sa Samaria na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Umupo si Jesus sa tabi nito sapagkat siya'y napagod sa paglalakbay. Halos katanghaliang tapat na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Wala noon ang kanyang mga alagad sapagkat bumili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng Samaritana, "Kayo'y Hudyo at Samaritana ako. Bakit kayo humihingi sa akin ng inumin? Sapagkat hindi nakikitungo ang mga Hudyo sa mga Samaritano." Sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya. At kayo namay bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo." Tinugon siya ni Jesus, "Maniwala ka sa akin, ginang, dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin ng Espiritu at sa katotohanan." Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Akong nagsasalita sa iyo ang tinutukoy roon," sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumasampalataya kay Jesus. Sinabi nila sa babae, "Nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala naming siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang sarap uminom ng tubig kapag tayo ay uhaw na uhaw. Laking ginhawa ang ibinibigay sa ating pakiramdam, lalo na kung mainit ang panahon. Kailangan kasi ng tubig para gumana ng maayos ang ating pangangatawan. Tinataya ng medical experts na 3 araw lang tatagal ang tao ng walang tubig bago bumigay ang katawan. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinukoy naman ni Jesus ang tubig ng buhay na kanyang inialok sa Samaritana. Kasabay ang pangakong hindi na kailanman mauuhaw ang sinumang uminom nito. Ito ang tubig ng kaligtasan na matutunghayan sa sakramento ng pagbibinyag. Kaugnay ito ng buhay na inialay ni Jesucristo para sa sanlibutan. Kusang loob na inialay para sa kapatawaran ng kasalanan. Kahalintulad pero higit pa sa pag-aalay sa templo upang maging tulay ng tao tungo sa buhay na walang hanggan. Dito maaarok ang lalim ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. Pagmamahal na walang inuurungan at malayang pinagkakaloob. Kapag ganap at buong layang tinanggap, bumubukal ito sa puso ng bawat mananampalataya at masaganang dadaloy sa kapwa. Ito ang naging karanasan ng Samaritana.
Inihanda siya ng mga pangungusap ni Jesus, kasabay ng walang pasubaling pagtanggap sa kanyang nakaraan at kinalalagyan. Nadama niya ang pagtanggap na inaasam-asam, pero hindi masumpungan sa kanyang pamayanan, kaya't umiiwas siya sa kanyang kapwa at piniling umigib sa tubig ng katanghalian. Kay Kristo, napukaw ang espiritual na pagkauhaw, bunsod ng paghahangad niyang makalaya sa pagkagapos sa kamalian at hatol ng mga kababayan. Nang matanggap niya ang pangakong tubig ng buhay, buong galak niyang ipinamalita sa kanyang nayon ang mapaghilom na pagtatagpo nila ni Hesukristo. Hindi na niya kailangang magtago, umiwas o lumayo. Hindi na niya kinahihiya ang kanyang sarili. Hindi na siya natatakot sa mga bansag at paghatol ng tao. Sa halip, ang babae ay punong-puno ng kasiyahan at sigla na marahil ay hindi nila nakikita sa kanya dati. Naakit ang pansin ng kanyang mga kanayon at naantig ang kanilang damdamin. Ang tubig ng buhay na pumuno sa kanyang puso ay umapaw at umagos patungo sa kanyang kapwa, na taglay ang kapangyarihan ng mabuting balita. Sa patotoo ng babaeng dati ay mailap at nagtatago, naniwala sila ang umigib ay natutong umibig. Hey,